رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pong pag-usapan sa araw na ito ay patungkol po sa Islam ay walang tagapamagitan sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang Panginoon. Maraming relihiyon ang nagbigay ng pangako sa ilang mga kasapi nito at iniugnay ang mga gawaing pagsamba ng tao at ang kanilang pananampalataya batay sa pagsang-ayon ng nasabing tao. Sa makatwid, ayon sa mga naturang relihiyon, sila mga namumuno ay mga tagapamagitan sa Diyos. Kaya sila ay mapanghuwad na nagsasabing na sila ay makapagkakaloob ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nagsasabi ring sila ay may kaalaman sa mga bagay na hindi nakikita. Kumbaga, inaangkin po nila yung bagay na hindi po naman nararapat sa kanila. Kaya magkagayon, dumating ang Islam upang bigyang dangal ang tao at itaas sa marangal at kagalang-galang na kalagayan nito, at palayain at pawiin mula sa kanila ang maling kaisipan ng pagsamba, pagsisisi at kaligtasan ay nakasalalay sa kapasyahan at kapahintulutan ng isang taong namumuno ng relihiyon, gaano man siya katapat at mabuti. Sa Islam, ang mga gawaing pagsamba ng isang Muslim ay tuwirang nakalaan para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito nangangailangan ng isang tagapamagitan, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalapit sa kanyang mga alipin. Kanyang naririnig ang panalangin ng isang alipin at kanyang tinutugunan at nakikita ang pagsamba nito at ang pagsasagawa ng salah nito at kanyang ginagantimpala nito. Subhanallah. At walang sinumang tao ang may karapatang magpahayag ng pagpapatawad o pagtanggap ng pagsisisi kung ang isang tao ay nagkasala at dapat na humingi ng kapatawaran sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan siya ay magkakamit ng kapatawaran. Kumbaga, kung sino man ang ganap na magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan, kumbaga tinanggap po niya na siya nagkamali at nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na pagkakalooban po ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Subhanallah. At wala sa sinuman ang nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan at makagagawang bigyang impluensya ang pangyayari sa sansinukob, bagkus ang lahat ng bagay o kaganapan ay nasa kamay o kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, siya lamang ang may kontrol ng lahat. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayahan ng lahat. Na kumbaga, kung ano man ang kanyang naisin o kagustuhan ay tiyak na magaganap o mangyayari. Hindi pa kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala na humingi ng tulong sa kanyang pong mga nilikha. Allahu Akbar. Kung mayroong pong nais ni Allah subhanahu wa ta'ala, dalawang litra lamang kanyang kumbaga babanggitin. Kun, mangyari, fayakun, ito ay mangyayari o magaganap. Subhanallah. Sa kanyang kapangyarihan, pagmasdan po natin
ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa mga kalangitan o kalupaan at iba pang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ito'y likahin niya, subhanallah, wala po siyang ginamit na mga material. Hindi umingi ng advice o ano paman. Ito ay ginawa niya po lamang mula sa kanyang sarili dahil sa kanyang kapangyarihan. Subhanallah. Yan ang tunay na Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat. Kontrol po niya ang mundong ito at pati ang kabilang buhay ay kontrol pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binigyan kalayaan ng Islam ang isip ng isang Muslim at hinihikayat ito tungo sa pagmumuni-muni, pag-unawa at pagsasangguni mula sa hatol o pasya ng banal na Quran at mula sa anumang pinagtibay ng mga salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga gawa kung sakali mang magkaroon dito ng pagkakasalungatan. At walang isa man sa mga tao ang may angking ganap na karapatan na sinararapat sundin sa kanyang pag-utos sa lahat ng kanyang sinasabi, maliban sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili o kagustuhan. Datapwat siya ay pinapatnubayan at pinaalalahanan ng dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakalinaw na nabanggit mula sa banal na Quran. Ito po yung patunay po natin na kung saan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailanman hindi po siyang maaaring magsalita na kung saan mula sa kanyang kagustuhan. Maliban lamang na ito'y lahat kapahayagan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa banal na Quran, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nasa pinakamalapit na kahulugan po sa Tagalog, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay hindi nagsasabi ng sarili niyang pagnanasa tungkol sa relihiyon. Napakalinaw. Hindi po siya maaari kailanman magsalita na mula sa kanyang sarili. Allahu Akbar. Patungkol po sa pananampalatayang Islam. Bagkus ito ay isa lamang inspirasyon, kapahayagan na ipinahahayag sa kanya. Subhanallah. Ibig sabihin, kung ano man ang sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ito ay kapahayagan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, nagsasalita po siya dahil sa kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mababasa po natin sa Surah An-Najm. 53 chapter, 3 and 4 na talata po. Sadyang dakila ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, na hayag na tumutugma o umaakma sa likas na kalinisan ng puso ng tao, at siya'y ginawang pinuno ng kanyang sarili, may sariling paninindigan at pagpapasya, at siya ay pinalaya sa pagiging alipin ng mga huwad na Diyos at pagpapakumbaba sa iba maliban lamang kay Allahu subhanahu wa ta'ala, ang tigib ng kapangyarihan at kapita-pitagan. Mga magulang at kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po ang ating pong patunay na ang relihiyon Islam kailanman ay hindi po ito imbento o di kaya gawa-gawa ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw na kung anuman ang mga nabanggit o na ipinahayag ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong lahat ay mula sa kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iniling po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na abang may buhay po tayo ay manatili po tayo na tahakin ang matuwid na landas na kung saan ang pananampalatayang Islam na iniwan sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung sino man ang tumahak
sa landas na ito ay tiyak na siya ay nasa matuwid na landas dahil tiyak na ito ay katotohanan na nagmula lamang kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Naway mayroon tayong napulot na aral mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Inshallah po, abangan nyo po ay itutuloy po natin sa ibang oras. Bali sa ngayon, ito po yung pang-apat na episode. Sa susunod po ay pang-5 episode mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.